Magandang araw sa ating lahat and welcome to Teacher's May's Phil Class sa Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. At ang ating gagawing pagtatalakay ngayon ay isa na namang panibagong aralin na may iba't ibang competency para sa unang linggo ng pangalawang markahan. At ito ay ang mga sitwasyong wika sa Pilipinas. Kaya, para sa araw, ang sitwasyong pangwika sa telebisyon, radyo at dyaryo. Kaya naman, ikaw ay inaasahang natutukoy ang mga iba't ibang gamit ng wika sa mga napakinggang pahayag mula sa mga panayam at balita sa radyo man at telebisyon. Para sa pangalawang araw, ang sitwasyong wika sa pelikula. Para sa pangatlong araw, ang sitwasyong pangwika sa iba pang anyo ng kulturang popular. At para sa huling araw o ika-apat na araw, ang register o variety ng wikang ginamit o ginagamit sa iba't ibang sitwasyon. Itong tatlong ito, ikaw ay inaasahang tutukoy iba't ibang paggamit ng wika sa mga nabasang pahayag mula sa mga vlog, social media post, at iba pa. Okay, so atin nang talakayin ang sitwasyong pangwika dito sa ating bansa. Mahihinuhan natin sa mga pahapyaw na larawan kung ano nga ba ang sitwasyong pangwika na meron sa ating bansa. Malaki ang epekto ng mga pagbabagong dala ng panahon at makabagong teknolohiya sa pagbabago rin sa kalagayan o sitwasyon ng ating wika. Nasaan na nga ba o ano na nga ba ang kalagayan ng wikang Filipino sa ika-21 siglo sa iba't ibang larangan? Tara na at alamin natin. Una ay ang sitwasyong pangwika sa telebisyon. At kapag sinabing telebisyon, ito ay itinuturing na pinakamakapangyarihang media sa kasalukuyan dahil sa dami ng mamamayang maaabot nito. Nararating nito maging ang malalayong pulo ng bansa at maging ang mga Pilipino sa ibang bansa. At ang Filipino ang nangungunang medium sa telebisyon sa ating bansa kung kaya't halos lahat ng mamamayan sa ating bansa ay nakakaunawa at nakakapagsalita ng wikang Filipino. Ang pagdami ng palabas pantelebisyon, partikular na ang mga telenovela at mga pangtanghaling programa o tinatawag na noontime show tulad ng Eat Bulaga at ang Eat Showtime, mas naiintindihan ng halos lahat ng mamamayan ang wikang Filipino. At yan yung mga larawan ng ating mga paboritong noontime show. Malakas ang impluwensya ng mga programang ito na gumagamit ng wikang Filipino sa mga manonood. Habang dumarami ang mga manonood ng telebisyon, lalong lumalakas ang hatak ng medium na gumagamit dito sa mga mamamayang Pilipino sa angmangdako ng bansa at maging ng mundo. At dako naman tayo sa sitwasyong pangwika sa radyo at dyaryo. Katulad ng telebisyon, Filipino rin ang nangungunang wika sa radyo. Ang halos lahat ng mga istasyon sa radyo, sa AM man or sa FM, ay gumagamit ng Filipino sa iba't ibang variety nito. May mga istasyon ng radyo sa probinsyang may mga programang gumagamit ng regional na wika, pero kapag may mga kinapanayam sila, ay karaniwang sa wikang Filipino sila nakikipag-usap. Sa mga dyaryo naman, ay wikang Ingles ang ginagamit ng mga broadsheet at wikang Filipino sa mga tabloid. Subalit
tabloid ang mas binibili ng masa o mga karaniwang tao dahil sa mas mura at nakakasulat sa wikang higit nilang naiintindihan. Kaya masasabing mas malawak ang impluwensya ng mga babasahing ito sa nakararaming Pilipino. At dako naman tayo sa sitwasyong pangwika sa pelikula. Bagamat mas maraming banyaga kaysa lokal na pelikula ang naipapalabas sa ating bansa taon-taon, ang mga lokal na pelikulang gumagamit ng medium na Filipino at mga variety nito ay mainit ding tinatangkilik ng mga manonood. Iyon nga lang, Ingles ang karaniwang pamagat ng mga pelikulang Pilipino tulad ng One More Chance, Starting Over Again, Bride for a Rent, at marami pang iba. At ngayon naman, tayo'y dumako sa sitwasyong pangwika sa iba't iba pang anyong kulturang popular. At ang una na dyan ay ang tinatawag na flip-top. At kapag sinabing flip-top, ang flip-top ay pagtatalong oral na isinasagawa ng parap. Nahahawig dito sa balagtasan dahil sa mga bersyong nirarap at magkakatugma. Sa flip-top, walang nakasulat na script kaya karaniwan ang mga salitang binabato ay di formal at maibibilang na iba't ibang variety ng wika. Pangkaraniwan din ang paggamit ng salitang nanlalait para mas makapuntos sa kalaban. Ang bawat kompetisyong tinatampukan ng dalawang kalahok ay may tig-3 round at ang panalo ay didesisyonan ng mga hurado. Ang karaniwang paraan ng paglaganap ng flip-top ay sa pamamagitan ng mga YouTube na umaani ng milyong-milyong mga views. Narito ang halimbawa. Okay, sunod naman ay ang tinatawag na pick-up lines. At kapag sinabi nating pick-up line, ito yung makabagong bugtong kung saan may tanong na sinasagot ng isang bagay na mas madalas may ugnay sa pag-ibig man o sa iba pang aspeto ng buhay. At narito ang ilan sa mga halimbawa. Sana ako na ang Sabado at ikaw ang Linggo. Ha? Bakit? Para ikaw ang kinabukasan ko. Boom! Sinasabing nagmula ito sa mga buladas ng mga binatang naliligaw na nagnanais mapansin o magpapansin, magpakilig, magpangiti at magpaibig sa dalagang nililigawan. At narito pa ang ilan sa mga halimbawa. Di ka ba? Ha? Bakit? Tinamaan na kasi ako sa'yo eh. Boom! Ang wikang ginagamit sa mga pick-up lines ay karaniwang Filipino at mga variety nito. Subalit, nagagamit din minsan ang Ingles o Taglish dahil mga kabataan ang higit na nagpapalitan ng mga ito. Sunod naman ay ang ating tinatawag na hugot lines. At sigurado ako na maraming makaka-relate dito. Ito nga ba itong hugot lines? Pag sinabi nating hugot lines, ito yung tinatawag ding love lines or love quotes. Ito yung mga linya ng pag-ibig na nakakakilig, nakakatuwa, cute, cheesy,
o minsan naman ay nakakainis. Minsan ang mga ito ay nakasulat sa Filipino subalit madalas Taglish ang gamit na salita sa mga ito. At magbigay tayo ng mga halimbawa. Una, ang crush ay parang math problem. Kung hindi mo makuha, tignan mo na lang. Handa akong takbuhin ang mundo basta finish line ay sa puso mo. Sunod ay ang sitwasyong pangwika sa text. Dito naman, tsak marami din ang makaka-relate. At kapag sinabi nating text, ito yung pagpapadala ng SMS or yung tinatawag nating short message system na lalong kilala bilang text message or text. Isa itong mahalagang bahagi ng komunikasyon sa ating bansa. Katunayan, humigit kumulang 4 na bilyong text ang ipinapadala at natatanggap ng ating bansa araw-araw. Kaya naman, tinagurian tayong texting capital of the world. Subalit, ano nga ba ang katangian ng wika sa SMS or text? Sa pagbuo ng mensahe sa text, madalas ginagamit ang code switching or pagpapalit-palit ng Ingles at Filipino sa pagpapahayag. Madalas din nating binabago o pinapaikli ang baybay ng mga salita para mas madali o di kaya mabilis itong mabuo. At narito ang mga halimbawa. Ang salitang okay ay naging letter O at K, okay na lang. At ang dito ay naging letter D at number 2. Pinaghalo ang Ingles at Filipino at saka dinagdag para masabing dito na mi. Usong-uso din sa mga text ang paggamit ng mga daglat bilang shortcut at ang pagpapaikli ng mga parirala lalo na sa Ingles. At narito ang ilan sa mga halimbawa. Una na dyan ay yung BFF na ang ibig sabihin ay best friends forever at marami pang iba. Minsan nakakapagdulot ng kalituhan ang mga ganitong paraan ng pagpapahayag sa text or SMS, subalit ito ay tinatanggap na ng lipunan bilang isa sa mga katangian ng wika. Okay, dako naman na tayo sa susunod, ang sitwasyong pangwika sa social media at sa internet. Itinuturing itong isa sa mga biyaya dahil nagiging daan ito sa pagpapadali ng komunikasyon sa pagitan ng magkakaibigan o mga mahal sa buhay, lalo na iyong malalayo sa isa't isa o matagal nang hindi nagkikita. Ngunit ang tanong, kumusta na kaya ang paggamit ng wika sa mga social media? Kumusta na nga ba? Tulad ng sa text, ginagamit din ang code switching sa pagpapahayag at maging ang paggamit ng daglat sa mga post at komento rito. Gayunpaman, dahil di tulad ng text o SMS na pribado o isang tao lamang ang inaasahang makakabasa, sa social media ay mapapansing mas pinaiisipan ang mga salita o pahayag bago i-post dahil mas maraming tao ang makakabasa rito. Sa internet, bagamat marami ng mga website ang mapagkukuhanan ng mga impormasyong nakasulat sa wikang Filipino, ay nananatiling Ingles pa rin ang pangunahing wika nito. Masasabing ang mga babasahing nakasulat sa Filipino ay hindi kasindami ng mga babasahing nakasulat sa wikang Ingles. Bagamat di pa sapat ang mahalagang pagtutulungan ng bawat isa upang mapayaman at mapalaganap ang wikang Filipino sa mundong tinatawag na virtual. Okay, ngayon naman dako na tayo sa susunod,
ang sitwasyong pangwika sa kalakalan. Ito yung may kinalaman sa pagninegosyo. Wikang Ingles ang higit na ginagamit ng mga boardroom ng mga malalaking kumpanya o korporasyon, lalo na sa mga pag-aari o di kaya pinamumunuhan ng mga dayuhan at tinatawag na multinational companies. Ito rin ang wika sa mga business process outsourcing or di kaya tinatawag na BPO o yung mga call center, lalo na yung mga kumpanyang nakabase sa Pilipinas, subalit ang siniserbisyohan ay mga dayuhang customer. Gayunpaman, nananatiling Filipino ang ginagamit ng mga komersyal at patalastas pantelebisyon o di kaya pangradyo. Mas malawak at mas maraming mamimili kasi ang naaabot ng mga impormasyong ito kung wikang nauunawahan ng nakararami ang gagamitin. Sunod ay ang sitwasyong pangwika sa pamahalaan. Sa bisa ng tagapagpaganap bilang 335, serye ng 1988 na nag-aatas sa lahat ng mga kagawaran, kawanihan, opisina, ahensya at instrumentality ng pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang na kailangan para sa layuning magamit ang Filipino sa opisyal na mga transaksyon, komunikasyon at korespondensya na mas maging malawak ang paggamit ng wika sa iba't ibang antas at sangay ng pamahalaan. Maging sa mga opisyal na pandinig sa pamahalaan ay wikang Filipino rin ang ginagamit, subalit hindi maiiwasan ang code switching, lalo na sa mga salitang teknikal na walang katumbas sa wikang Filipino. At ang sunod naman ay ang sitwasyong pangwika sa edukasyon. At sa mababang paaralan, ang kinder hanggang grade 3 ay unang wika ang gamit bilang wikang panturo at bilang hiwalay na asignatura. Mas mataas na antas ang nananatiling bilingual kung saan ginagamit ang wikang Ingles bilang mga wikang panturo. Ang pagkakaroon ng batas at ang pamantayang sinusunod ng mga paaralan, pribado man o pampubliko, ay nakakatulong ng malaki upang malinang at malaganap ang kanilang unang wika, gayon din ang wikang Filipino kasabay ng mga pagkatuto rin ng mga wikang Ingles. At ang sunod ay ang register o variety ng wikang ginagamit sa iba't ibang sitwasyon. Ang mga variety ng wikang Filipino ay nagagamit sa iba't ibang sitwasyong pangwika. Isa sa mga uri ng sociolect ang nais bigyang diin dito at ang paggamit ng mga jargon. Kapag marinig ito ay matutukoy o masasabi ang darangan o sitwasyon ng karaniwang ginagamit ng mga ito. At narito ang mga halimbawa. Ang mga abogado o taong nagtatrabaho sa korte. Ano-ano yung mga salita o termino na konektado sa kanila? Pwedeng ang mga salitang exhibit, appeal, complaint, suspect, court, at justice. Sunod naman ang mga guro o mga taong konektado sa edukasyon. Nandiyan ang lesson plan, ang test, ang assessment, ang curriculum at ang textbook. At sa mga doktor naman, mga nurse at mga taong may kinalaman sa medisina. Nariyan ang mga terminong symptoms, x-ray, check-up, prognosis, diagnosis at therapy. Batay sa mga nailatag na sitwasyong pangwika sa iba't ibang larangan,
maliwanag na makikita ang kapangyarihan at lawak ng paggamit ng wikang Filipino. Makikita sa mga ito ang lubos na pagtanggap ng karamihan sa mga mamamayan sa sarili nating wika. Magsama-sama tayong itaguyod ang lakas at kapangyarihan ng bawat Pilipino gamit ang sariling wikang nauunawaan at ginagamit ng bawat isa ang wikang Filipino. Okay, ayan. So, ako'y labis na natutuwa sa iyong pakikinig mula sa ating aralin ngayon at batid ko na marami kang natutunan. Kaya naman, dahil dyan, meron tayong hinandang gawain at tiyak ika'y matutuwa dahil itong mga gawain ito ay may kinalaman o ito'y sinasagutan mo ngayon sa iyong module. Okay, so bilang gabay sa iyong pagsasagot, ating sagutan ang dalawa sa mga katanungan mula sa unang bahagi. Okay, so handa ka na ba? Pero bago yon, ano nga ba ang gagawin natin sa unang bahagi? Ito ay ang pagtukoy kung anong propesyon, gawain, o larangan na bibilang ang mga nakatalagang termino o jargon sa bawat bilang. Unang bilang, ating sagutan. Lesson plan, test paper, at essay. Ano kaya sa tingin mo, anong propesyon, gawain, o saang larangan ito nabibilang? Pwedeng isa sa mga katanungang iyon ang magiging kasagutan. Okay, bibigyan kita ng 3 segundo para pag-isipan ang iyong kasagutan. Okay, sagot. Tama, ito ay turo, di kaya isang guro, di kaya sa wikang Ingles, ito ay teacher, at nasa larangan ng edukasyon. Tama. So, yung mga nabanggit na kasagutan, pwede isa sa mga doon ang kasagutan. Sagutan natin ang pang-siyam na bilang. Ito ay post, ang Facebook daw, comment, at like. Ano kaya ang tamang sagot? Bibigyan kita ng 3 segundo para pag-isipan ang iyong kasagutan. Okay, ang sagot ay tama. Isisiw lamang sa iyo kasi ang sagot ay ang social media o ang kung ano rin ang kanyang baybay, ganoon din ang kanyang bigkas sa wikang Ingles. Ito ay social media. Tama. Ngayon, dako tayo sa pangalawang bahagi ng gawain na meron ngayon na nasagutan mo sa iyong module. Ito yung pagtukoy kung ano ang gustong iparating ng bawat pahayag. Okay, ito ay sa 10 bilang. Dahil dyan, bibigyan kita ng sapat na oras at panahon para sagutan ang mga ito. Kaya naman, malalaman mo ang mga kasagutan sa susunod na linggo. Muli, ako si Ma'am May at maraming salamat sa iyong pakikinig. Magkita ulit tayo sa susunod na linggo. Mag-ingat palagi at paalam!